7, Philippine Army. Pumasok ako ng sundalo noong 1979, October batch. Tapos, pagka-graduar ko sa 3rd class, napunta ako sa Special Warfare Brigade na na-debunk noong 1983. Noong na-enlist ako 1982 sa SWAB. Pumasok rin ako na undergo ng Ranger Class 44-82. Nung nag-graduate kami, napunta ako sa 1st Scout Ranger Company na nakabase sa Itiague, Isabela hanggang 1984. Bago kami nag-move papuntang Tupang, Alcala, Cagayan, 1984, nag-retraining kami sa Fort Magsaysay ng 1 buwan. So doon ko nakasama yung mga magigiting na opisyal na naging CEO ko doon, si First Lieutenant Jose Maria K. De Vera. Tapos nandun na kami sa Tupang, Alcala, Cagayan, nang pumalit sa kanya si Captain Roland M. Di Tabale. Ngayon ay retired na Major General na Solcom Commander. Nung nasign ako sa 1st Scout Ranger Company, marami rin akong naranasan na hirap at ginhawa. Tulad ng encounter, sa unang encounter namin sa Cagayan, sa Kalawan, Suli, Baggao, na nabulag yung kasama ko si Pepsi Valley na 2nd Company, si bumabagyo yun noon. Yan hindi ko makalimutan na encounter. Ang hindi ko lang makalimutan na yun na encounter, bumabagyo. Kasi hindi namin sukat akalain na andun yung kalaban. Taon 1984. Yan po ay nung June o July, ganon. Basta bumabagyo yun. Kwan lang, 2 team lang kami, 14 lang kami. Wala kaming kasamang opisyal. Puro kami enlisted. Nung natapos yung encounter, naka-recover na kami, pauwi na kami, bumabagyo. Inambos kami uli ng armadong NPA. Hindi namin marami kasi yung guerrilla unit na tinatawag, yung panggira nila, maigit 100 yun. May mga casualties sila. Hindi namin kasi ang na-recover lang namin baril at saka jungle pack, yung mga subversive documents, bala. 2. Yung 16 saka isang garan. Ay, may karabin pa. Yun. Umaga. Ilang oras? Madali lang, mga lang yun, 1 oras. Wala pa 1 oras. Kasi madali yan kasi pagkatapos ng encounter, wala nang putukan, nag-withdraw na kami. Doon naman kami ng boss. Tinamaan yung left eye ng kasama namin si Pepsi Valley. Nung withdraw kami dito sa Baggao, ayun na, yan ang hindi ko makalimutan talaga na encounter kasi bumabagyo, lakas ng ulan, may wounded pa sa amin. Ilan yung nag-ambos sa inyo, sir?
Yun din yung mga kundi mga isang grupo rin yung nakasama yung LGU, local guerrilla unit. Tapos nung natapos yun, nag-withdraw na kami pabalik sa Alcala, sa Tupang Alcala. Ano yung feeling ng gano'n na makakita ka ng kasama mo na nasugatan? Ano yung Ang feeling ko noon ay gusto ko naman magiganti. Pero kalma lang ako kasi ayaw ko yung kasi mawawalan ka ng ng diskarte pagka masyado kang hot. Yun ang sa akin, kalma lang. Ang ginawa namin doon sa kasama namin na wounded, binigyan namin siya ng ng first aid. Tapos hindi naman siya na pero ngayon bulag na siya. Hindi na siya na sinasabi niya sa inyo nung binibigyan niyo siya ng first aid? sabi niya, buddy, tulungan niya ako, gano'n. Sige, huwag kang mag-alala, dito kami, tinutulungan ka namin. Pero okay naman siya, hindi naman siya na shock. Kalma lang siya. Mag-operate pag bumabagyo siya? Maganda kasi ang mag-operate pag bumabagyo kasi all weather condition yan. Para hindi ka ma-detect ng kalaban. Maganda kasi pagka umuulan. Maganda yung resulta, makarecover ka ng masaya ka. Pero nandun din yung kaba. Kasi siyempre tao lang tayo, mahirap yung mawalan ng kasama. Matanggalan ng kasama, mamatay. Paano nyo na-withdraw yung na-wounded? Nakalakad naman, nakakalakad kasi yung yung mata lang niya ang dito lang sa left. Yung mata niya ang tinamaan, pero hindi lang kasi na kaagad nadala sa biluna noon. Kaya siguro yun na bulag siya. Pero nakakakita pa siya noon. Nakakakita ba yung mata mo? Sabi nga namin kakakita pa, sabi naman. Yun, tapos nung katapos na yung encounter, bumalik kami sa barak, pahinga. Ano yung lessons learned niyo? Ang lessons learned doon na dapat pagka ganun na withdraw, wag ka nang dumaan sa alam mo na nandun yung kalaban. Mag-ibang route ka para maiwasan ang put ambush o kaya anong klaseng ambush. Yun ang lessons learned na kasi bumalik natanggal yung bala ng M23 ni Bale na nahulog, binalikan niya, doon tinamaan yung mata niya. Kung hindi niya binalikan yung yung bala ng M23, hindi siya sana tinamaan. Basta diretso na sana kami withdraw. Hindi namin alam na mayroon pang nakaabang sa amin na kalaban. So, nung pagkatapos, umuwi na kami. Diretso na naibak na siya sa Biluna. Nagamot siya pero hindi naman na siya makakita. Kaya yun ang lessons learned na namin na dapat mag-ingat. Kahit na alam mo na kaya mo, mag-ingat ka talaga. Marami rin na naging kasama ko na matatapang din na magigiting na sundalo. Tulad yung kasi matagal ako sa first company hanggang na-dissolve yung unang first Scout Ranger Regiment. Tapos nung na-dissolve nung January 1990, pumunta kami sa ibang division, ibang unit. Nung na-reactivate 1991, bumalik kami sa regiment ulit. Yun. Naging 7 Scout Ranger Company na naman kami. Doon na naman kami magsama-sama yung mga personnel ng 1st SR Company noon. Tipon-tipon na naman doon sa 7 Company. Ang naging CEO namin noon si Captain Eduardo Dabalan. Siya ang unang CEO namin noon.